Hi guys, I'm Desnil. Welcome sa Diablo 3 at ito ang pinakauna kong guide for Wizard this patch 2.4.1 na. Okay? So ito yung tinatawag nila na Firebird Archon build. So ito yung medyo inaakit ko ngayon ng Rift at sobrang overpowered nitong build na to, as in sobra. Siguro naman nakita nyo naman sa mga gameplay ko at available yan sa YouTube channel ko. Okay? So, ano ba meron ngayong patch 2.4.1? Okay? As you can see, meron tayong bagong wings at bagong pets. Okay? So, pakita ko lang sa inyo yung makikita nyo, meron ng cosmetics. Okay? Ito yung mga wings ko. Yan. At makukuha yan sa may mga certain drop location kung saan nyo makukuha to. YouTube nyo na lang kasi medyo madami. Falcon wings, ito mga to. Yan. So, ito ang maganda sa Diablo, laging merong bago at babalik-balikan, okay? Pero let's focus on the build, okay? So umpisan ko, hindi ko na masyadong itatouch yung about sa mga skills. Papakita ko lang sa inyo kung yung best na skills na dapat yung gawin. And then we go for our set, yung mga gamit nating weapons, at dapat mas marami tayong matukoy about sa kung paano ba ginagawa to, dahil baliwala ang Archon build kung hindi nyo alam kung paano gamitin to. Okay, so let's start. First of all, we go for magic weapon, okay, and go for deflection. So this is more on damage. We go for arcane torrent, static discharge. Ito yung para magawa kaagad natin yung Archon form. So that will be a combination of with a combination of obsidian ring of zodiac, explosive blast, chain reaction for more survivability, dahil ito yung combination ng Orb of the Infinite Death. So this is more on toughness and a little bit of damage, kaya ito yung pinili ko. Pero ginagamit ko lang to kapag sa higher rift, okay, kapag medyo makukunat yung kalaban, mas malalakas na sila. So meron tayong setup mamaya na ipapakita kung paano rin yung kapag more on damage ang gusto ninyo. Okay, so ice armor, piliin nyo crystallize, dahil sa crystallize it will increase our armor and more to survive. Okay, with a combination of Parthan Defender at saka Halo, yan yung reason kung bakit nakaka-survive ang wizard sa matataas na rift. Okay, of course, para sa mobility natin, that will be teleport, go on safe passage para you will take 25% less damage, so pampakunat. At syempre, ang hindi mawawala, yun yung Archon. At pwede na rin natin, ang piliin natin is teleport para mas mabilis yung cooldown ng teleport, kasi mas gusto natin lagi tayo naka-Archon form. Okay? At explain ko yun mamaya pag nasa gameplay na tayo. Okay? So we go for passive. Of course, Audacity. That will be for more damage. Go for Unstable Anomaly para naman to sa emergency passive natin. Go for evocation naman. Syempre cooldown. Kailangan natin guys ng maraming cooldown dito para makapag-form agad tayo ng Archon. Okay? And then blur, of course, for more damage reduction. Mapunta naman tayo sa cube natin. Sa cube, Orb of Infinite Death. Then go to Swami para naman to sa Archon din, para mas malakas yung Archon natin. At mag-overlap yung Archon natin. And go for Obsidian Ring of the Zodiac para mas mabilis palalo yung, or maikast ka agad natin yung Archon. Okay? So, mapunta naman tayo sa mga gears. Okay? So, unang-una, ang pinaka-main damager natin dito ay yung tinatawag natin na Wave of Destruction. Okay? At yun ay nagmumula sa Chantodos Resolve. Ito yung weapon at saka offhand. And then, kailangan natin 6-piece set ng Firebird's Finery. Okay? So, meron tayo ditong helm, chest, shoulder, hands, pants, boots. So, yun. At gumagamit din tayo ng set. Siyempre, ang pinaka-imbang at paborito ng mga int ngayong simula pa ng patch 2.4 or no season 5. So, that will be the Endless Walk. So, yun yung Traveler's Pledge at saka Compass Rose. Okay. So, touch lang natin guys ha. Bigyan ko lang kayo ng heads up kung paano ba ang galawan sa paggamit ng Firebird. Okay. Unang-una, si Chantodos muna ang unahin natin. Okay. Ano ba meron sa Chantodos? Okay. Sa Chantodos guys, so as you can see here, every second while in Archon form, okay,
you expel a wave of destruction. So that is dealing like 350% weapon damage. Okay? So kapag nag-Archon form tayo, may lumalabas na wave of destruction. So pakita lang natin. 'Yon. Nakita niyo 'yon? Wave of destruction lumalabas. Yan 'yon. So yan yung pinaka bread and butter nung build na to, at yan yung sobrang lakas at pumapatay sa kalaban. Okay? Dahil wait lang. Bakit fire damage 'yon? Okay? Kasi yung elemental damage ko, so makikita niyo dito, ang aking elemental damage, okay, meron akong 19% sa arcane at meron akong 20% sa fire. So dapat kung ano yung mataas na elemental damage, yun yung susundin ng wave of destruction. Kaya kung makikita niyo dito, sa build na to kasi mahalaga din yung arcane damage eh. Kaya meron akong 19% arcane damage at meron akong 20% fire skill damage. Okay, so fire yung lalabas doon dahil fire yung pinakamataas kong elemento. Pero paano kapag pinalitan ko yan? Meron ako ditong cold. Kita nyo ba? Nagbago, di ba? Naging siyang cold. Okay, so dapat mas mataas yung fire. So ito yung fire ko. Lagay ko na. Ayan. Okay. So bakit fire yung kailangan natin? Dahil yun sa mas pinalakas ngayon na set bonus ng Firebird Finery. Okay. Tandaan nyo, sa 2 set dito makikita nyo na when you die, okay, a meteor fall from the sky and revives you. So parang emergency rin natin to na ano, parang pag na fatal tayo, namatay tayo, mabubuhay pa ulit tayo. Okay? So take note din dito, dealing fire damage. Kaya kailangan natin gawing fire yung wave of destruction natin. Okay? So yung kalaban natin ay masusunog. Okay, that will be for 3,000 weapon damage as fire. So, and then after reaching 3,000 damage per second, the enemy will ignite burning until they die. Okay, kasi mamatay na sila, sunog na sila. Okay. Pero ito yung pinaka kailangan natin tandaan dito. Okay? So, your damage is increased by 40% for each enemy that is ignited sa kada nasusunog na kalaban. So, 40%. Ang todo nito guys is 60 stacks. Okay? So, ibig sabihin, kung meron tayong masusunog na kalaban na 16 kalaban masusunog, meron tayong 2,400% damage. Okay? Pero itong pinakamatindi dito, yung mga elite na masusunog ninyo, it will increase your damage by 2,000%. Ito ang pinakamalupit dito. Okay? At ang pinakamax nito pag sa elite is only 50 stacks. Okay? So isipin nyo guys, kung makapag-stack tayo ng 50, automatically pag nakakita tayo ng elite, okay, na masusunog natin, automatically meron tayo doon na makukuha na 50 na stack. Okay? Para sa Firebird natin. Okay? At yun, isipin nyo guys 2,000 times 50, that will be 100,000 weapon damage. Okay? At yun ay nag-pop rock or yun ay sumusunod kung gaano kalakas yung bawas ng Chantodo ninyo. Okay, sa Chantodos guys, tandaan nyo na kung hindi kayo nasa Archon form, kailangan nyo muna mag-stack ng 20. So, kapag nakapag-stack kayo ng 20, tsaka kayo mag-Archon form. So, as you can see here, 350% weapon damage, then it times ninyo sa 20. Okay? So, sobrang lakas doon. Meron tayong 7,000 wave of destruction damage. Tapos, ipop-rock nyo pa yun dito sa pag nakakasunog tayo ng elite. Okay? So, ganun yung galawan nun. Actually, nakakuha rin tayo ng damage sa Archon, pero hindi ganun kalakas, pero tama lang, sakto lang din, kasabay na lang din, pero yun lang yung kailangan natin i-priority. Okay? So, silipin lang natin yung gears ko, very quick, at kung ano yung mga best stats na pwede nyo makuha. So, sa helm, we go for Aint Vitality, critical hit damage, lagyan nyo ng diamond, para meron kayong 12.5 cooldown reduction. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ang cooldown dito. Sa chest, we go for Int Vitality, Armor, or damage to elite, or damage reduction to elite. Okay, so Int Vitality or damage reduction to elite. So I go for Armor. Sa shoulder naman, Int Vitality, cooldown, and then you can go for area damage. Okay, so cooldown uli sa hands, critical hit damage, critical hit chance at Int. So, sa belt naman, we go for Int Vitality, Armor, and Life %. Okay? At touch ko lang kung ano yung meron sa Fazula. So, makikita nyo, automatically, kapag nag-Archon kayo, meron kayong
50 stocks, up to 50 stocks, depende sa ganda na makukuha ninyo. Okay? So, tandaan nyo guys, na sa Archon, kapag may every stock ninyo, meron kayong 6% damage. So, kung meron kayong 50 na stock, so meron kayong makukuha na 300% damage. Pero, hindi naman siya ganun kalaki. Iba pa rin yung naibibigay nung Firebird kapag may nakakalabang kayong elite. Okay? So, mapunta tayo sa pants. We go for Int Vitality Armor. Sa boots, Int Vitality Resistance and Armor. Or kung kailangan nyo ng movement speed, go for movement speed. And guys, Halo of Arlies. So, crit damage, critical hit chance, at saka pwedeng cooldown dito guys, pero I preferred using life per hit kahit papano para mas nakaka-survive tayo. Or on to survive. Critical hit damage naman, critical hit chance para sa Compass Rose at cooldown. Okay. So Traveler's Pledge naman natin, go for Arcane. Huwag nyo isagad ng 20, 19 lang kasi kailangan natin fire. Critical hit damage, critical hit chance. Sa Bracer naman natin, we go for fire skill damage, Int Vitality, critical hit chance. Okay. Sa weapon, go for taas na weapon damage, then damage percent, Int critical hit damage, lagyan nyo ng Grida Gem. Then, cooldown. Huwag nyo kakalimutan yung cooldown, ha? Okay. Crit hit damage naman, intelligence. Then, go for, make sure na meron tayong critical hit grant for arcane power and cooldown. Okay. So, punta na kaagad tayo. Sa ref, taas na to. 80. Okay. Para pakitaan ko kayo ng gameplay ko dito. Okay. So, unang-una, pagkapasok kaagad natin, make sure na ilagay kaagad natin yung skill natin, okay? So, ilagay kaagad natin yung skill natin na magic weapon at saka ice armor. Okay? Nakita nyo na napakasait, di ba? So, mag-Archon form. Kailangan natin sumiksik sa maraming kalaban at maghahanap lang tayo ng elite. Okay? So, dahil sa tulong ng Hail of Arlies at saka sa Spartan Defender, nakaka-survive tayo dahil na-chill natin yung mga kalaban. Okay? So, halos di tayo nababawasan. Okay? So, walang elite, hindi ganun kalakas ang damage ko. Kailangan natin makakita ng elite dito. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan nating mahanap yung kailangan natin makasunog ng 2,000%. Okay? Kailangan natin makasunog ng elite para mag-proc yung 2,000% damage natin. So, times 50 yon. So, hanap tayo ng elite. So, meron ng elite guys. Okay, nakita nyo ba? Meron tayong 60. Tingin kayo sa lower right hand. So, hindi pa ako nag-Archon ha. Hindi pa ako nag-Archon. Good luck yung mga yan pag Archon ko. Tandaan nyo. Ito. So, dahil sa tulong ng Obsidian, makakapag-generate ka agad tayo ng cooldown. Tsaka gamit natin yung static discharge. Okay? Ito na. Medyo masakit. Pero, ito na. Archon form. Kita nyo guys. Lusaw na lusaw yung mga yan. Okay? Kita nyo ba yun? So, ganun lang guys. Maghahanap lang kayo ng elite. Ito, may elite uli. Good luck to. Kita nyo, ang lakas ng damage ko kapag may elite. So, it is like more on searching for elite bago kayo maipaglaban sa isang pack. Okay? So, ito. Wala na yung Archon ko. So, mag-iipon muna tayo. And then, go for Archon form again. Ito na. Yan. Kita nyo yung elite niya yan. Saglit lang yan. So, ganun lang yun. Mapapanood nyo sa mga video ko kung paano ko tinatapos yung matataas na rift ng solo. Maganda rin to sa group play. Okay? So, nakalimutan ko nga pala sabihin sa inyo. Pagdating sa solo, okay, or kung gusto niyo na mas mataas na damage, pwede nyo piliin yung Frost Nova dito. And then, maglagay kayo ng Furnace. Okay? So, maraming salamat sa mga nanood, guys. Thank you. Gusto ko magpasalamat sa team ko, si Jojit yan, yung lagi kong kasama, si Jojit Cargados, yung in-between group ko sa Division, at saka kay Ron Corpus, kay Ron Philip, yung mga tropa ko yan. And then also, guys, dumalo kayo, yung mga taga QC, Felicidad Restaurant, dyan yan sa Maginhawa, sa UP Village, kay Master Oboy, naka-jablo natin. Okay? So, enjoy guys, ha. Thank you sa mga dumalaw. Thank you. See you again for my next build guide, okay? Alright.